Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at syempre na nakatunin ka sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal tuwing Sabado yan, 8 p.m. at ito ay nakasimulcast sa Ang Iyong Kawal Facebook at YouTube channel. Ayan po. And of course, sa ating mga kasundaluhan, keep up the good work. And sa team, keep up the good work po sa Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP. Maraming salamat po sa inyo. Sergeant Colleen Nicole Borgoña here, or most commonly known as Colleen Perez. Saludo po ako. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. WD 1134 kHz. Pati na rin sa ating mga taga-subaybay na laging pinapanood tayo sa Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa.
Belated Happy Labor Day sa ating mga kamanggagawa. Sir T, magandang umaga sa iyo. Belated Happy Labor Day din sa iyo. Ayan. So, ika-anim na po tayo ng Mayo. So, last week, Sir T, celebrate natin nationwide yung ating Labor Day. Ayan. Mainit pa rin po mga kamanggagawa at medyo nagsa-start na rin, Sir Tim, no? Minsan sa ibang parts ng Metro Manila, medyo umuulan na rin. Yes, totoo yan. Kaya lagi pa rin po tayong mag-iingat mga kamanggagawa. Nabanggit mo, Ma'am Carla, na natapos natin ipagdiwang ang yes. Labor Day nung nakaraang linggo. At talaga namang marami tayong inihandog na mga programa at serbisyo para sa ating mga kamanggagawa. Siyempre, nagkaroon tayo ng malawakang job fairs, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa lahat ng rehiyon sa ating bansa. Tama ka dyan, Sir Tim. Nagkaroon din tayo ng mga awarding ng ating livelihood packages under naman nito ng ating Integrated Livelihood Program. So, nagbigay tayo sa mga kamanggagawa nating mga miyembro ng union, biktima ng human rights violation, sa pamilya din ng ang mga child laborers, nagbigay din po ng suporta, at sa iba pa nating mga kamanggagawa. Lahat yan ay syempre sa pangunguna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. at ng ating kalihim Bienvenido E. Laguesma. Bukod sa mga nabanggit mo, Ma'am Carla, isa pa sa naging highlight noong Labor Day celebration is yung mga nilagdaan nating mga kasunduan kasama ang ating mga partner na mga ahensya ng gobyerno. Ito ay may kinalaman sa pagpapalakas pa ng mga proseso at sistema pagdating naman sa pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng ating mga kamanggagawa. Ayan. So kung gusto nating malaman nung ating mga taga-subaybay, ano-ano ba yung mga agreements o mga kasunduan na nilagdaan natin nung Labor Day during the celebration proper natin sa SMX Convention Center. Abangan nyo po maya-maya mga kamanggagawa ang ating panayam kay Attorney Roy Earl J. Red. Siya ay Senior Labor Employment Officer ng Bureau of Working Conditions ng DOLE. Ayan. Pero bago yan, mag-good news muna tayo. DOLE, NEDA at DTI inilunsad ang trabaho para sa Bayan Plan 2025 hanggang 2034. Pinangunahan ng Department of Labor and Employment, Department of Economy, Planning and Development o DepDev o dating NEDA, at Department of Trade and Industry ang paglulunsad ng Trabaho para sa Bayan o TPD Plan 2025 to 2034 kahapon. Layunin ng TPD Plan na palakasin at gawing mas matatag ang labor market sa loob ng 10 taon dahil sakop nito ang short-term, medium-term at long-term plans ng pamahalaan patungkol sa trabaho. Tinatalakay ng plano ang mga pangunahing hamon sa trabaho tulad ng job skills mismatch, epekto ng teknolohiya, climate change at labor migration. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, ang plano ay naglalatag ng mga estratehiya para tugunan ang unemployment sa sektor ng kabataan, job security, digital disruptions at reintegrasyon ng mga OFW. Dumalo rin sa seremonya sina NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, DTI Assistant Secretary Naila Riza Bautista at Senator Joel Villanueva na siyang pangunahing may akda ng trabaho para sa Bayan Act. Ipinahayag nilang buo ang suporta para sa pagpapatupad ng nasabing plano. Isa pang good news naman tungkol sa safety and health at work. Mas ligtas na trabaho patuloy na isinusulong sa pagdiriwang ng World Day for Safety and Health at Work. Nagsagawa sa pagdiriwang ng World Day for Safety and Health at Work noong Abril 28, muling nangako ang Department of Labor and Employment at mga katuwang nitong sektor na isusulong ang mas ligtas at mas malusog na mga lugar ng trabaho para sa bawat manggagawang Pilipino. Pinangunahan ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ang paglagda ng binagong Implementing Rules and Regulations
o IRR ng Republic Act No. 11058 na layong palakasin ang pagpapatupad ng occupational safety and health standards at tugunan ng mga lumalabas na hamon sa modernong mundo ng paggawa. Kabilang din sa mga nilagdaan ng mga panuntunan para sa mas maayos na tirahan at pasilidad ng mga construction worker, gaya ng palikuran, kusina, klinika at recreational areas. Ito ay upang matiyak ang kanilang kapakanan habang nagtatrabaho. Bilang tanda ng pagkakaisa, nilagdaan din ng DOLE at ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ang United for Zero Accidents Pledge na naglalayon naman na patuloy na pagbutihin ang mga polisiya sa kaligtasan at trabaho. Nagpahayag naman ng suporta ang iba't ibang sektor na kalahok sa pagdiriwang, kabilang ang mga kumakatawan sa mga manggagawa, mga employer at namumuhunan, mga safety advocate at iba pang social and development partners ng pamahalaan. Magandang balita naman tayo mula sa rehiyon ng Caraga. Mahigit 39,000 manggagawa sa Caraga nakatanggap ng tulong mula sa DOLE sa araw ng paggawa. Mahigit 39,000 manggagawa, benepisyaryo at naghahanap ng trabaho sa rehiyon ng Caraga ang nakatanggap ng tulong pang-ekonomiya at suporta sa hanap buhay sa pangunguna ng Department of Labor and Employment Caraga sa malawakang pagpapatupad ng mga serbisyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-120 taong anibersaryo ng Araw ng Paggawa noong 1 ng Mayo taong kasalukuyan. Matagumpay na nasagawa ng DOLE Caraga ang iba't ibang aktibidad tulad ng job fair, tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers o tupad payout, pamamahagi ng kabuhayan, pagbibigay ng sahod sa mga intern ng government internship program, kadiwa ng Pangulo, at pagbibigay ng iba pang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Ang pangunahing tampok ng pagdiriwang ay ang Labor Day Job Fair na nagbigay ng mas malapit na oportunidad sa trabaho para sa mga walang hanap buhay. Sa 822 na rehistradong aplikante, higit 200 ang agarang natanggap sa trabaho na nagresulta sa 33% na placement rate. Nagbigay din ng DOLE ng sahod para sa 37,248 na mga benepisyaryo ng tupad na umabot sa mahigit kumulang 168 milyong piso para sa kanilang pansamantalang trabaho sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Bukod dito, higit 600 grupo at individual ang nakatanggap ng livelihood grants sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP na may kabuuang halagang mahigit 15 milyong piso na mga starter kit at financial grants. Sa kadiwa ng Pangulo Fair, 10 magsasaka, kooperatiba at mga benepisyaryo ng DILP Livelihood ang nagpakita ng mga lokal na produkto at produktong pang-agrikultura na kumita ng kabuuang 61,243 pesos. Nagbigay din ng DOLE ng kalahating buwang sahod para sa 356 GIP interns na kakasimula pa lamang sa kanilang mga tungkulin sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Ang taunang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa na may temang Manggagawang Pilipino, Kaagapay sa Pag-unlad, Sandigan ng Mas Matatag na Bagong Pilipinas ay matagumpay na isinagawa sa pakikipagtulungan sa mga lokal na unit ng pamahalaan, mga katuwang na ahensya at mga stakeholder mula sa pribadong sektor. Layunin nitong maihatid ang mas madaling akses sa hanap buhay at suporta sa kabuhayan para sa mga manggagawa sa rehiyon, kabilang na ang mga nasa malalayong komunidad. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Nako, Sir Tim, yung mga nangyari dyan sa DOLE Caraga, parang
ano lang yan, glimpse lang yan Yes. kung ano yung naging pagdiriwang natin, no, sa buong bansa. So talagang lahat ng rehiyon, meron tayong job fairs, meron tayong mga livelihood packages na in-award, at syempre nandyan din yung Tupad payouts. yan, tupad payout, May pati sa government interns natin, no, na nakakuha din sila ng sweldo noong May 1, Labor Day. At ayan, so susunod na po mga kamanggagawa ang ating pong panayam kay Attorney Roy Earl J. Red, Senior Labor and Employment Officer ng Bureau of Working Conditions, tungkol naman sa mga nilagdaan nating kasunduan noong Labor Day. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras po natin, 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you. That has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Ang ating mga sundalo ay may karapatang bumoto. Saan man sila nakadeploy sa panahon ng halalan. Sa pamamagitan ng local absentee voting, maaari silang bumoto ng maaga para sa mga national candidates at party list groups. Upang patuloy nilang magampanan ang tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa halalan. Gaya ng ating mga sundalo, ang bawat Pilipino ay may tungkulin at karapatang bumoto. Kaya maging matalino. Dahil nakasalalay sa desisyon mo ang kinabukasan ng bayang ito. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas,
Siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the Department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards. Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards and policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the DOLE regional offices as they conduct administration and enforcement activities in the respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs, measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities. There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development, Monitoring of Programs such as Construction Safety and Health Program, Technical Safety Inspection. And the last flagship program is a Case Management. The Labor Inspection Program ensures that private sector establishments employing workers comply with the general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers to just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of SENA referral, anonymous complaint, and request for inspection, and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisory Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training modules offered in TAV, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is the inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipments, and other mechanical equipments. The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards,
and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions, and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions: Construction Safety and Health Program, review and evaluation of technical plans, processing of certificate of appearance of PMEs and PEEs, work alert reporting, processing of certificate of no pending case, disposition of labor standard appealed cases, general labor standards and occupational safety and health queries and requests for inspection-related data, medical services or assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends and developments, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Dito sa programang DOLE sa AFP Radio. Noong Labor Day, May 1, nakipagkasundo ang DOLE sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa layuning mas lalo pang palakasin ang mga inisyatibang nakatuon sa pagtataguyod ng mga karapatan at kapakanan ng ating mga kamanggagawa. Ang mga kasunduan na yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga kasama si Attorney Roy Earl J. Red, Senior Labor and Employment Officer ng DOLE Bureau of Working Conditions. Attorney Roy, magandang umaga at welcome sa DOLE sa AFP Radio. Good morning, sir. Magandang umaga, Binibining Carla and Ginoong Tim. At pati na rin sa ating mga masugid na tagapakinig. Ayan. Thank you po, Attorney, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon dito sa DOLE sa AFP Radio. Ayun. So, diretso na tayo, sir, dun sa mga nilagdaan po natin ng Department of Labor and Employment na isa nga po sa naging highlight noong Labor Day sa lungsod ng Pasay, sa SMX, yung mga kasunduan po ng DOLE sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ano-ano po ba yung mga kasunduan na yon na Director, Attorney Roy, at kung saan, ano-ano po ba ahensya yung mga katuwang natin doon sa mga kasunduan na ito? Attorney? Bilang bahagi nga ng selebrasyon natin ng Araw ng Mga Manggagawa, nilagdaan ng kagawaran ang 3 kasunduan kasama ang Securities and Exchange Commission, Land Registration Authority at Land Transportation Office. Ang layunin ng mga kasunduan ito na paghusayin ang pagpapatupad ng ating mga mekanismo kaugnay sa ating mga pinal na desisyon, resolusyon at iba pang legal na proseso. So specifically, layunin nito na pagbutihin ang tinatawag nating enforcement, execution, at satisfaction process ng mga kasong kaugnay ng labor standards. Kasi sa mga nakaraang taon, isa sa mga patuloy na naging hamon sa kagawaran ay ang pagsisiguro na ang mga monetary awards mula sa ating mga pinal na desisyon ay nabibigay ng mabilis at tama sa mga nanalong manggagawa. May mga pagkakataon na ang mga natalong kumpanya ay nagsasara, lumilipat ng opisina, o di kaya naman ay nagpapalit ng pangalan. Isa rin sa mga nakita nating balakid ang paglilipat ng kanilang mga ari-arian sa ibang pangalan sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, para hindi ito masubject sa ating levy. Kaya naman, bilang tugon, nakita ng kagawaran ang estratehiyang makipagtulungan sa SEC, LTO at LRA sa pamamagitan nga ng kasunduang nabanggit upang mabigyang solusyon ang mga balakid na aking nabanggit na naaayon sa mga umiiral na batas at ang tinatawag nating due process requirements. Ayun. So sa tulong pala ng mga kasunduan na yun, mas mapapabilis natin na kapag yung mga manggagawa, attorney, nanalo sila sa kanilang kaso, yung pag may monetary or may pera na pinag-uusapan ay mas madaling mabibigay sa kanila. Kumbaga doon na makukuha sa mga, tama ba, mga assets ng mga companies
na involved dito sa kaso. Yeah. At matutulungan nga tayo dyan ng SEC, ng LRA, At pati na rin ng LTO. Pag mga kotse naman. nabanggit po ninyo, Attorney Roy, na isa sa mga napirmahang kasunduan ay yung sa Securities and Exchange Commission. Ano po ba yung nilalaman ng nasabing kasunduan? At syempre, ito yung pinakamahalaga, no? Ano po ba yung mapapakinabangan dito ng ating mga kamanggagawa, Attorney Roy? Sa ating data sharing agreement kasama ang SEC, mas mapapabilis ang access ng ating mga labor inspector sa mga impormasyong pangkorporasyon na mahalaga sa pagpapabuti ng ating enforcement, execution, and satisfaction at pag-serve ng ating mga notices. Ilan sa mga halimbawa nito ay yung mga corporate names, pangalan ng may-ari, mga corporate officers, business address, at marami pang iba. At bilang resulta nito, mas magiging accurate ang ating pagtukoy kung sino nga ba ang may mga liability sa pagbabayad ng mga monetary awards ng ating mga nanalong manggagawa. Ayun. So, para makita yung data, kumbaga, nung mga company na... Kumbaga parang more on verification doon sa accuracy ng mga isinubmit na information ng mga companies. Ayun. Bukod dun po sa nabanggit niyo, attorney, na DSA with SEC, meron din po tayong pinirmahan na Memoranda of Agreement naman sa dalawa pang magkaibang ahensya. Ano naman po ba yung sinasabi nung kasunduan natin with LTO at saka po nung LRA? At ano rin po ba yung magiging tulong nito sa ating mga kamanggagawa, attorney? Layunin naman ng kasunduan natin sa LRA at LTO na pagbutihin at pabilisin ang pagberipika sa mga ari-arian tulad nga ng lupa, mga sasakyan ng natalong kumpanya. Tulad ng nabanggit ko kanina, may mga pagkakataon na ang mga natalong kumpanya ay itinatago yung mga kanilang ari-arian sa pamamagitan ng paglilipat ng titulo upang maiwasan na masubject ito sa ating pag-levy at masatisfy ang monetary awards ng ating mga nanalong manggagawa. Sa kasunduang ito, mabibigyan natin ng mas mapapabilis natin ang proseso ng pagbibigay ng notice sa ating mga Registry of Deeds at LTO regional offices upang mapigilan ng pag-transfer ng mga ari-arian o di kaya naman ay malagyan ng annotation yung mga ari-ariang ito. Ayun. So, correct me if I'm wrong, attorney, tama po, no? Kung ang ating pong mga manggagawa ay nanalo sa isang kaso at wala pong at meron po itong involved na monetary award, galing po dito sa ating mga establishment o yung kanilang employer, pwede po na yung ipambayad ng employer sa kanila ay yung mga ari-arian po ni employer. Tama po ba, attorney? Yan, tama po yan, Binibining Carla. Kung hindi po mababayaran ng kumpanya in monetary, no, maaari itong masubject sa levy yung mga properties nila. Ayun. Kaya very important itong data sharing agreement natin, no, with SEC, LRA and LTO para hindi tayo, kumbaga, yung proseso mas mabilis. Kahit maglipat ka ng name, matatrack natin. Kumbaga, matutuntun natin ng mabilis yung mga properties na dapat pambayad. Maibigay doon sa ating agreed na mga para maging pambayad. Yes. After signing the agreements po, Attorney Roy, ano po ba yung dapat asahan ng ating mga kamanggagawa dito sa mga agreements natin at syempre, kailan po ba inaasahan na mapapatupad yung mga nilalaman ng tatlong kasunduan na napirmahan ng Labor Day, Attorney Roy? Sa level natin sa kagawaran, no, inaasahan na ang kasunduang ito ay makakatulong para mapataas natin ng enforcement, execution at satisfaction rates ng mga kasong kaugnay ng labor standards. At makakatulong ito sa ating mga regional offices, no, para mapabilis ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga nasabing ahensya. At para naman sa ating mga nanalong manggagawa, mas mapapabilis at kumpleto nating maibibigay ang kanilang mga monetary awards. Tayo po sa kagawaran, no, naniniwala tayo na justice delayed is justice denied. At ang tinatawag nating paper justice o yung mga desisyong nananatili lamang bilang papel ay hindi pagkamit ng tunay na hustisya.
Ayun. So napaka-importante nitong mga agreements na to para mas mapabilis yung pagbibigay natin dun sa nararapat para sa ating mga kamanggagawa. Ayan. Attorney, pagdating naman po sa implementasyon nitong mga agreements po na ito, ano po ba yung mga hakbang na gagawin po ng kagawaran para masiguro natin na maayos at magiging epektibo po yung pagpapatupad po natin dito sa layunin po ng ating mga kasunduan, Attorney? Ang una nating gagawin, no, magkakaroon tayo ng pagbabalangkas ng polisiya at guidelines na magiging gabay ng ating DOLE Regional Offices, Registry of Deeds, LTO Regional Offices at SEC. No, pagkatapos natin magbalangkas ng polisiyang ito, magkakaroon tayo syempre ng capacity development initiatives, no, para ma-ensure natin na epektibong maipapatupad ng ating mga implementers ang nasabing kasunduan. So itong mga implementers na to, Attorney, ito yung mga labor inspectors po natin sa mga regions. Yes, tama po, Bitimbini, Carla. So maganda pala, meron tayo at the government level, yung agency level, and of course, capacity building para sa ating mga labor inspectors para ma-ensure na talagang mapapatupad natin. Kasi napakagandang mga agreements nito, Sir Team Attorney, no, na mapapabilis yung ating proseso pagdating sa awarding ng mga monetary. Tama lang na nung sa mga initiatives mula sa pag-come up ng guidelines, kailangan i-level off din sa mga implementers natin. Yeah. Tulad ng nabanggit mo yung mga inspectors para meron silang same common understanding kung paano patuparin itong mga nilalaman ng kasunduan. Kung may nais naman po, Attorney Roy, na humingi ng tulong o magtanong patungkol sa mga nilagdaang kasunduan o hinggil sa programa po ng inyong kawanihan, paano at saan po ba nila maaaring makontak ang Bureau of Working Conditions, Attorney Roy? Para sa mga katunungan tungkol sa nilagdaang kasunduan o kaya naman sa programa ng Bureau of Working Conditions, mga karapatan ng mga manggagawa tungkol sa General Labor Standards at Occupational Safety and Health Standards, maaari po kayong sumangguni sa aming bureau sa pamamagitan ng pagtawag sa 8527-3000, local 303 or local 308, or pwede rin naman po sa DOLE Hotline 1349. Maaari din po kayong pumunta sa aming Facebook page, www.facebook.com/bwc1949, o di kaya naman sa aming website na www.bwc.dole.gov.ph. At bukas din ang aming tanggapan sa mga nais mag-walk-in at personal na isangguni ang kanilang mga katanungan. Ang aming opisina po ay nasa 3rd floor ng Dole Building, dito yan sa Intramuros, Manila. Ayan, maraming salamat, no, Attorney Roy. At yun nga po, no, pwede kayong magtanong sa BWC kung may gusto kayong i-clarify tungkol dito sa mga kasunduan na to, both sa ating workers and employers. Ayan. Attorney, nasa inyo na po ang pagkakataon para magbigay naman po ng isang mensahe, lalong-lalo na po sa ating mga partner agencies, yung mga katuwang natin dito sa mga kasunduan na to, pati na rin sa ating mga employers at syempre sa ating mga kamanggagawa. Go ahead, Attorney Roy. Siguro bilang panghuling mensahe, bagamat tapos na ang Mayo 1, hindi naman doon natatapos ang ating pagdiriwang ng araw ng paggawa. Kaya Happy Labor Day pa rin sa ating lahat ng mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat sa pagiging kaagapay ng pamahalaan tungo sa isang maunlad na Pilipinas. At makakaasa kayo na kami sa Bureau of Working Conditions ay patuloy na maglilingkod upang maisakatuparan ang aming adhikain at vision na maisulong ang isang desente at ligtas na trabaho para sa lahat ng mga manggagawa. So maraming salamat po, Binibining Carla at Ginoong Tim, sa pagkakataong ibinigay niyo po sa Bureau of Working Conditions. Yeah. Thank you rin po, Attorney Roy. Hindi na namin kayo patatagalin pa. Alam namin talagang sobrang busy kayo. At syempre nais din namin ipaabot ang aming pasasalamat kay Bureau of Working Conditions Director Alvin Corrada, at syempre more power po sa Bureau of Working Conditions. Again, thank you very much, Attorney. Maraming salamat, Attorney. Ayan, at narinig po ninyo mga kamanggagawa. Attorney Roy Earl J. Red, Senior Labor and Employment Officer ng
Labor Standards Review and Appeals Division ng DOLE Bureau of Working Conditions. Ang ganda ng mga kasunduan pala na ito na bago, Sir Team, dahil mas napapabilis yung pagproseso ng yung mga may decision na, yung mga kailangan ng magbayad ng ating mga employer dun sa ating mga nanalong mga manggagawa. So, pati pala yung pag-validate ng mga information, lalo na dun sa mga assets na pwedeng maging pambayad doon sa nararapat na benepisyo ng mga aggrieved nating mga kamanggagawa. Yes. Kasi parang may nabasa din ako before, even aircon ng company, pwedeng mong ipambayad kung kinakailangan doon sa workers. So, itong mga kasunduan, sa pamamagitan nitong mga kasunduan na to, I'm sure mas mapapabilis yung pagbibigay natin o pagre-resolve natin ng mga kaso ng ating mga kamanggagawa. Ayan. At sabi nga po ni Attorney Roy, maaari po kayong makipag-ugnayan sa BWC kung meron po kayong mga katanungan tungkol dito sa mga kasunduan na ito at syempre sa iba pang mga proseso ng BWC sa pamamagitan naman po ng kanilang mga telephone lines at na matatagpuan naman sa kanilang website www.bwc.dole.gov.ph. At syempre meron din silang DOLE Bureau of Working Conditions na Facebook page. Puntahan nyo lang po yan dahil meron din po sila dyang tinatampok yung kanilang tinatawag na Webinar Wednesdays kung saan ina-explain nila ang iba't ibang mga policies, on labor standards and ng ating kagawaran na pinapatupad. So, kaabang-abang yan. Every Wednesday. Yes. At para sa inyong mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Ayan, meron din po kaming email mga kamanggagawa. Maaari din po kayong mag-send dyan sa hotline 1349@dole.gov.ph. Pwede rin po mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong iba pang mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lang po ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph. At syempre, kami rin ay nasa Viber. Hanapin lamang ang Viber Community Channel, #Serbisyong Dole. At isa na naman pong episode ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong DOLE program naman ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service, at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Sana po nakapaghatid kami ng mga impormasyon na kapaki-pakinabang para po sa inyo mga kamanggagawa. Ako naman po si Carla Santiago Malabanan. Tutok lang po sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:45 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.